Welcome to the Philippines, have a look around. I'm here to tell you how our Filipino history's found. On 1521 of March 16th, we were discovered by an explorer Portuguese. Welcome to the Philippines, take a look and see. Now here's some random facts for you to learn our history. From islands, silence, places to our hero wins Bayani. And of course to our flag symbolizes so different things. Sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, maraming pangyayari ang naganap. Ilan sa mga ito ay ang pagdating ng mga Espanyol noong 1521. Dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nag-umpisang magtakda ng kolonya ng Espanya sa bansa. Pangalawa ay ang pagsasakop ng Espanya. Tinatag ng Espanya ang kolonyal na pamahalaan sa Pilipinas na nagtagal hanggang sa pagtatapos ng Espanyol na pananakop noong 1898. Pangatlo, ang Kristyanisasyon. Isang malaking bahagi ng pananakop ng Espanya ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. At ang pang-apat, ang pagsakop sa lipunang lokal. Ang pananakop ng Espanya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa politika, ekonomiya at kultura ng mga katutubong Pilipino. At ang huli ay ang revolusyon. Sa huli, nagkaroon ng mga pag-aalsa laban sa Espanyol, tulad ng revolusyon ng 1896 na pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan. Ngayon naman dumako na tayo sa panahon ng mga Amerikano. Sa panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas, maraming pangyayari ang naganap. Ilan sa mga ito ay ang pagtatatag ng pamahalaang militar. Pagkatapos ng pananakop ng Espanya, sinimulan ng Estados Unidos ang pamamahala sa Pilipinas na unang bilang isang teritoryo at sa huli bilang isang Commonwealth. Pangalawa rito, ang edukasyon at modernisasyon. Itinatag ng mga Amerikano ang mga paaralan at iba't ibang institusyon upang itaguyod ang modernisasyon at pag-unlad ng bansa. Pangatlo, ang pakikilahok sa ikalawang digmaang pandaigdig o ang World War II. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sumali ang Pilipinas sa mga pwersang Alemand. Ang karanasan na ito ay nagdulot ng mga pagbabago sa lipunan at ekonomiya. At ang pang-apat, dito na ang pagtatatag ng mga batas at sistema. Pinag-isa ng mga Amerikano ang mga sistema ng pamahalaan, kalakalan at edukasyon sa bansa. At ang huli, ang pamamahagi ng lupa. Nagsagawa ng programa ang mga Amerikano na tinatawag na Homestead Act na nagbibigay ng mga lupa sa mga Pilipinong magsasaka bagaman hindi ito lubusang naipatubad ng maayos. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagdala ng maraming pagbabago sa Pilipinas, pati na rin sa mga kritisismo at pagtutol mula sa mga lokal na mamamayan. Sumunod naman tayo sa mga panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Maraming pangyayari ang naganap din sa panahong ito. Una, ang pagsakop ng hukbong Hapon. Noong 1942, inagaw ng hukbong Hapon ang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Pinatupad nila ang kanilang pananakop sa pamamagitan ng pagsupil at pang-aapi sa mga mamamayan. Pangalawa, pag-iral ng mga batas at patakaran ng mga Hapon. Itinatag ng mga Hapon ang mga bagong batas at patakaran sa Pilipinas. Kabilang ang pagpapatupad ng pagsasalita ng Hapon, pagpapalakas ng industriya ng Pilipinas upang mapakinabangan ng mga Hapon ang mga bagong batas at patakaran sa Pilipinas. Pangatlo, kahirapan at kagutuman. Dahil sa pang-aagaw ng likas na yaman at pang-api sa mga mamamayan, nagdulot ang pananakop ng mga Hapon ng malawakang kahirapan at kagutuman sa Pilipinas. Pang-apat, ang pakikilahok sa digmaan. Bilang bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay naging sentro ng mga labanan sa Asia-Pasipiko. Maraming Pilipino ang namatay at nasaktan sa digmaang ito. Ang panahon ng mga Hapon ay nagdulot ng malalim na epekto sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito, pati na rin sa kanilang kasaysayan at identidad. Dito na nagtatapos ang aking presentasyon tungkol sa tatlong bansang nanakop dito sa ating bansa.